So, emergency rescue. Pag emergency, so urgent ang kailangan dito. Ang sabi dito sa ating source is a technical term for rescue taking place under hazardous circumstances. So, walang pag-aalilangan. So, ang kailangan lang gumawa nito ay talagang yung expert na, yung may knowledge dun sa dapat gawin. Kaya katulad dun sa diniscuss ni Rona, ni Master Guide Rona, first aid and bandaging. Kapag nakakita kayo ng tao na nakahiga, gagalawin mo kagad. Anong unang titingnan ninyo? Kung conscious yan, humihinga. Usually kapag yung mga medics, ano yung unang-unang tinitingnan sa kung may pulso, yung vital signs. Pagkatapos ng kasama sa vital signs, tinitingnan din yung kuko. Anong meron sa kuko? Ha? Ha? Okay, pag nag-violet na, ano ibig sabihin? Ha? Wala na dugo. Ano, bakit nagpa-violet siya? Ha? Oxygen. Yun, yung unang-una. Kaya nga vital signs, tinitingnan mo. Pag nakita mo na ito halimbawa yung kuko ko. May oxygen pa ba ako? Yan. Lumumot na. Okay. So, sa emergency rescue, mahalaga yun na kapag may na-aksidente dyan sa karsada, hindi tayo basta-basta na tutulong ng hindi tayo marunong na gumawa. Minsan may nadaanan ako na aksidente sa motor, nagbanggaan, dalawang motor. Motor na nga, nagbanggaan pa. So pareho silang nag-tumbling sa karsada. Yung isa, may bali dito. Gusto niya humingi ng tulong, pero walang gustong gumalaw sa kanya. Okay lang ba yun na walang gumalaw sa kanya? Okay, okay lang yun. Kasi, ayun, emergency, ligtas niya yung tubig, baka mabubo. Okay. So, mas maganda doon, okay lang yun na huwag mo munang tutulungan. Pero pwede kang humingi ng tulong doon sa marunong. Ako may alam sana na gusto kong tulungan, kaya lang hesitant ako kasi matagal na panahon yan, baka anumang galaw ko na noon, yung pala may bago ng procedure na kung paano gagalawin yung may bali. Mamaya, yung ginagalaw ko yung paa, yung pala may bali pala dito sa may spine. Biglang nagalaw, so baka mag-cause pa na ng paralyzation. So, yun yung unang-unang titingnan ninyo kapag kayo ay tutulong sa mga accidents. Meron din tayong tinatawag na technical rescue. Ito masyado ng kaya nga tinawag na technical. May mga gamit ito na gagamitin na hindi pangkaraniwan na ginagamit ng isang tao, ng isang rescuer. Ang descriptive dito is sa mga circumstances, in all cases, the victim is in danger. Katulad ng pusa, kapag kasi sa ibang bansa, ang hayop ay mahalaga rin. Parang buhay rin ng tao ang buhay nila. Kapag nasa taas ng puno at humihingi ng tulong yung pusa, paano ba humingi ng tulong ang pusa? Kapag aso. Yan. So, anong gagamitin kapag magre-rescue ng pusa sa puso? Siguro may napanood na rin kayo na parang may napanood na rin ako na movie niya. Nagligtas siya ng pusa. Kaya lang ang ginawa niya, umakyat lang siya.
Tapos meron dinadala lang siya na parang panyo. Parang neckerchief natin, ganyan. Tapos doon niya lang nilagay. Tapos sinimas-simas niya yung pusa. Ewan ko kung paano niya nakausap yun na naging kalmado hanggang sa siya ay makababa. So, skills ba yung pagpapaamo ng, ng hayop? Yes. So, skills din yun. So, kung meron skills kayo, mag-rescue na kayo ng pusa sa puno. Yan. Okay. Ang unang requirements dito sa ating, sa atin yan, define na natin yung meaning ng emergency rescue. Yung pangalawa, show how to safely rescue a person from the following situation. Okay. Kapag ang isang tao ay nakahawak ng live wire, anong gagawin niyo? Kapag ang isang tao ay nakuryente, ang sabi, huwag niyong hahawakan yung tao na yun. Kung gusto niyong iligtas siya, pwede kang humawak ng ng ahoy. Huwag bakal. Pagbakal, kasi pagbakal ang mo, conductor pa rin siya ng kuryente. So, huwag ninyong gagawin na ganon o hahawakan. Naalala ko tuloy, yung isang nakilala ko, napahawak sa isang may naayos na extension cord. Biglang nahawakan niya, nadikit sa kanya yung nasa paanan niya. Akala niya yung sa kamay niya na ginagawa niya, yun lang yung nahawakan niya. Kaso nadikit siya sa kabilang linya naman ng kuryente. Na kuryente siya talaga na gumanyan. Minsan sa probinsya, ang kuryente, hindi yung patatalsikin ka. Ang mga kuryente doon, pahigop. Yan. So gustong iligtas, gusto namin iligtas, pero sumisenya siya. Magaling siya. So ginawa namin, nag-usap-usap pa kami ng kung paano gagawin. Pero mapalad yung yung aming kaibigan na ito dahil isa sa mga kasama namin ang nakaisip, hinugot yung extension cord. Yun lang pala. Ayan, kailangan din kapag sa mga emergency situation ay kailangan meron din tayong yung presence of mind. Yung alisto pa rin yung isip natin na pero bakit kaya naging ganun yung namin, yung naging reaction namin? Nag-usap-usap pa kami. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin. Pero alam namin, pag hinawakan namin yung kasama namin, makukuryente rin kami. Kaya nagtutulungan kami kung sino yung hahawak, pero sumisenyas yung kasama namin, huwag. Okay. So, huwag natin hahawakan yung tao na nakukuryente. Okay. Yung pangalawa na nabanggit dito, kung ang kwarto ay halimbawa yung kusina, naiwanan mong bukas yung yung gasol. Tapos may butas yung yung tubo niya. So sumingaw. Kapag sumisingaw, ano yung mga dapat mong gawin? Ano munang gagawin niyo? Kung takpa mo ng basahan yun at sumingaw pa rin, anong gagawin niyo? Susunod? Okay. Hindi nyo naisip, patayin nyo yung gasol. Siyempre, ipatayin nyo yung pilitan ng gasol kasi naiwanan na na bukas Kaso yung butas. Okay. Pag pinatay nyo na yung gasol, ano yung susunod na gagawin? Lagyan ng tubig. Okay, ganito. Kapag ang kwarto ay punong-puno ng
yung ano, yung gases, iwasan ninyo na magbukas ng ilaw. Kasi pag nagbukas kayo ng ilaw, kasama kayo sa sasabog. Huwag din kayong hahawak ng any electronic device dahil pagka tumunog yan, tingnan nyo yung mga sa palabas, yung mga nasa mga nagpa-planta ng bomba. Di ba may cellphone? Pagka tinawagan nila yung cellphone, yun, sasabog na yun. Okay, so bubuksan nyo yung bintana para sumingaw yung gas. So gagawin nyo na lang na magbubukas ng ilaw kapag wala na kayong naamoy. Alam niyo naman siguro kung ano yung amoy ng gas. Okay, so pagka naamoy nyo na, alam niyo rin yung amoy ng hangin? Okay, so pagka wala na yung amoy ng gas, so ready na yung kwarto na buksan nyo ng ilaw. Okay, ito. Clothes on fire. Ito, naalala ko noon, kasama si Binalita, yung nagpa-fashion show, na nag-apoy yung na nagpidot sa kasi may mga kandila yung gilid. Eh hindi alam nung nagpa-fashion show, nadikit sa isang sulot yung kanyang suot-suot na gown. Yun, suot na sila, pero alam ko itong model na ito ay dinala pa rin sa hospital na merong second degree burn. Pero hindi sana aabot dun sa degree ng burn na yun kung alam kung ano yung gagawin. Ano ba yung dapat gawin? Ha? Gumulong. Parang gulong. Okay. So tama yun. O kaya, merong kang basahan na hawak. Ibalot mo. Yung wala kasi ang apoy ay nagiging masigla siya kapag merong hangin. Okay. Pero kapag ka tinabunan mo yan, okay na, yung dito katulad ng kasera. Yung kasera, yung lampara. Di ba may glass yun na, na nakatakip? Pag tinakpan mo yung ibabaw ng kamay mo, anong mangyayari? Mapapasok. Okay, so huwag naman siyempre kamay yung gagamitin mo. Gumamit ka ng pangtakip mo na halimbawa, kutsara, gano'n mo lang. Pag natakpan yun at walang siyang madaanan, masingawan, mamamatay yung apoy. So, gano'n lang din yun. So, basahan, mas maganda kung basak yung basahan na gagamitin mo. O kaya, pagulungin mo na dyan para mamatay yung apoy na dun sa kanyang damit. Okay. Drowning using a non-swimming rescue. Kapag may nalulunod, ay hindi ka marunong lumangoy, anong pwede mong gawin para maligtas yung nalulunod? Ha? Okay, kung walang salbabigan. Halimbawa, wala. Ilog ito. Ano natin? Halimbawa, ilog. Ilog kayo. Halimbawa, nasa survival camp kayo. Wala kayong dala, kundi sarili nyo lang. At saka yung suot nyo. Ha? Eh, gubat yun, di ba? Ano gagawin ninyo? Ano hahanapin ninyo? Okay, siyempre maghahanap kayo ng medyo mahaba na halimbawa, kung merong putol na kawayan dyan at may nakalus naman na isang kawayan, iabot nyo doon. Mahaba yun. Eh kaso, mabilis yung ahos ng ilog. Anong gagawin ninyo? Okay, okay. So, mag-ihaan nyo lang siguro, mas maganda doon, i-raise nyo siya ng o kaya abangan nyo. Kung malakas ang agos, yun lang magiging problema natin kung paano natin siya maliligtas. Kung hindi tayo marunong.
Pero kung alam natin yung ating dapat gawin, meron tayong yung mabilis na instinct, ay siguro maliligtas natin yung buhay kagad nung nahulog o yung nalulunod. Isa nga dito sa sinasabi, ang sabi dito, instead of entering the water, do one of the following. Talk to the victim and coach them to kick their leg. Halimbawa, kung hindi naman malakas ang agos, medyo maano lang yan, nahulog lang siya galing sa itaas, at kalmado naman yung tubig, tapos may lumangoy, kung ikaw yung lumangoy ito, na marunong maglumangoy, anong gagawin mo? Sabi dito, mas maganda daw kino-coach mo pa siya kung ano yung dapat niyang gawin. Kasi kahit ikaw ay magaling lumangoy, may tendency pa rin na pwede kang mapagod sa pag-rescue sa tubig. Isa pa, ang pwedeng throw a life ring. Yun, sabi nga, salbabida. Okay, or life jacket or some other flotation device to the victim. Marunong ba kayo gumawa ng yung life jacket? Ha? Okay, sa Red Cross ay itong maong pants natin. Pero hindi pwede yung yung slacks na na sisingaw kagad yung hangin. Yung maong mas maganda, bubuhol nyo lang ito. Ito may yung dalawang yan. Tapos pabaliktad, gagawin nyo sa tubig, tapos hanggang sa mapulo siya ng hangin. O kaya kung kayang hipan, hanggang sa maging siya, parang salbabida na. Yan. So yun ang pwede yung pwede gawing flotation device. At kung meron kayong styrofoam, yung styrofoam, pwede nyo rin gawiting flotation device yun. Kung may t-shirt kayo na ganito, tahiin nyo lang dyan, tapos ilagay nyo sa loob niya yung mga styrofoam. So pwede nyo nang gawin rin salbabida yung isang t-shirt ninyo. O kaya yung maong ninyo, gawin yung salbabida. Meron kami dating ginawa yung parang life vest namin dahil pupunta kami sa isang island. Gumawa kami ng parang jacket. Yung loob ng jacket, parang meron siyang dopa-doble, lagyan namin ng mga styrofoam. So yun yung ginamit namin na parang life vest na rin yun. So improvise na yun. So pag magka-camping kayo, pwede kayong gumawa ng ganun para may sarili na hindi na kayo bibili. Okay, next. Written items such as rope. Yun, pwede yung tali. Okay, so yung pole, sabi ko kanina kawayan na mahaba na pwedeng maabot yung nalulunod. Okay, row out to the victim in a boat or use power craft kung meron doon sa lugar. Kung wala, so yung kahit alin doon sa mga binanggit kanina ay pwede nyong gamitin. Okay, ito yung last. Ice accident. Okay, imagine niyo nakapunta kayo ng Amerika o kaya Alaska, may na-aksidente sa ice, sa yelo. Usually, ang na-aksidente dito, yung binabanggit dito ay yung nandun sa mga tubig na nagyelo, katulad ng lake. Ang lake, yan yung tinatawag natin na thin ice. Yelo ang ibabaw niyan, pero tubig ang ilalim. May portion siya na makakapal ang yelo, pero meron din yung maninipis lang. Na kapag ka natapakan mo at hindi na kaya yung bigat mo, pwede kang lumusog do sa yelo at hanggang doon sa ilalim. Buti kung makita mo agad yung butas na pinaghulugan mo, kung hindi, nandun pa lang sa ilalim.
kakaway ka dun sa ilalim para ka nakasalan. Yan. So anong gagawin daw natin? Una, call for help. Okay, tapos reassure the victim. Paano ba natin gagawin na makapagligtas? Halimbawa, nakalagay na sa butas, tapos nakaganon siya. Anong gagawin nyo? Lalapitan nyo ba kagad? Kasi pag lumapit kayo, manipis na yon, delikado pa rin. So, ginagawa sa ibang bansa, naghahanap sila ng mahabang kahoy, iaabot dun sa nahulog, tapos siya yung nakapit doon at ikaw naman hihilalin mo. Kung marami kayo na nandoon sa lugar na pwede magligtas, mas maganda na gumawa kayo ng parang yung magkakahawak. Dahil mas marami, mas mabilis ninyo maililigtas yung nahulog doon sa butas. Okay, isa rin dito, katulad din sa pag nalulunod, maghagis ka rin ng tali, pwede rin. Pero kung wala ka talagang magagamit, pwede ikaw mismo ay pumunta ron. Pero huwag kang pupunta ron na naglalakad ka nakatayo dahil delikado. Anong gagawin natin pagka tayo talaga yung kailangan lumapit? So, dapat nakaano ka rin, nakahiga ka rin. Para yung bigat ng katawan mo ay hindi naka-concentrate lang sa isang parte. Okay, next na question. Show 3 ways of attracting, communicating with rescue aircraft. Halimbawa, isa kayo sa mga yung halimbawa may lumubog na barko. Kasama ka ron at napunta kayo sa isang island. Okay, anong gagawin mo? Okay, isa yun, pausok. Ano pa? Okay, sa pausok na yon, ito yun, yung letter A, make a distress signal. So, isa yun, yung sa mga distress signal, yung pausok. Ano pa? Yung pwede natin gamitin bukod sa usok. Ano nga SOS signal? Okay, bato, SOS. Okay, kahit anong bagay pwede mong gawin na gano'n. Yung iba, ginagawa, hinuhukayan pa yung buhangin. Kaya lang, pagdating ng gabi, tatabunan ng tubig. Okay. Yung iba, ginagawa, nagsisindi ng apoy. So, fire, ang isa pa sa mga yan. Mas visible ang fire kapag gabi. Pag araw, ano naman visible? Usok. So, fire or smoke, pwede yung gamitin natin as distress signal. Bukod sa apoy, usok, at saka SOS signal, ano pa yung pwede natin gamitin? Lalo na, gamit ito ng mga babae. Salamin. Okay, mirror. So, yan, gaganyan yung pagka may nakita kayo at narinig na aeroplano na padating, itapat nyo lang dun sa yung kung nasaan yung aeroplano. Ang sabi pa nga dito sa instruction dito, yung mirror daw itatapat mo pa sa mukha mo. Ganon. Tapos ihaharap mo doon sa, halimbawa kung barko, ihaharap mo sa barko. Pero bakit pa kailangan itapat sa mukha natin? Hindi pa pwedeng i-ganon lang? Yun ba yun? Okay, agad na sa isip ko kasi nandito yung mata. Hindi magiging straight ang signal mo, baka mamaya akala mo tama, yung pala paleng. So, nandito yung mata mo, salamin mo, igaganon mo siya, iharap mo sa araw, tapos
Pag nakita mo yung ilaw ng reflection ng salamin, alam mo na, ano, na nandoon na yung at mapapansin noong nakasakay sa barko. So, ano yung tatlo?